Ang Pilipinas ay mayroong isang makulay na kultura at kasaysayan at may katangi-tanging likas na yaman. Hindi maiiwasan na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan at tensyon sa iba't ibang bansa dulot ng mga nakaraang alitan, agawan ng teritoryo at iba't ibang mga dahilan sa hidwaan ng mga bansa. Bagamat itinuturing na masayahin at palakaibigan ng Pilipinas, may ilang bansa pa rin na nagkakaroon ng hindi magandang relasyon at hindi nagiging kasundo ng Pilipinas. Sa video na ito, aalamin natin ang ilan sa mga bansang may hindi magandang relasyon sa Pilipinas at kung bakit nabuo ang tensyon. Mahalaga ding maintindihan na hindi ibig sabihin may misunderstanding ang gobyerno ng Pilipinas sa mga ito ay dapat na tayong magalit sa kanila. Layunin ng video na ito na ipaunawa ang mga dahilan at ugat ng hindi pagkakasundo. Kaya mga ka-Wowmazing, simulan na natin! Number 5. Hong Kong. Ang Hong Kong ang pinakauna sa ating listahan na nagkaroon ng issue sa bansa. Isang hiwalay na teritoryo mula sa mainland China na kilala bilang Hong Kong Special Administrative Region. Bagamat may bahagyang kalayaan, kinikilala ito bilang bahagi ng China. Noong dekada 60 at 80, nagkaroon ng tensyon sa panig ng mga Filipino at residente ng Hong Kong sapagkat maraming mga Filipinong nagtatrabaho doon ang naghahanap ng mas malaking sahod upang suportahan ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Namalaya ng pamahalaan ng Hong Kong ang pagtaas ng bilang ng manggagawang Pilipino at ang paglaki ng bilang ng walang trabahong residente ng Hong Kong. Kaya nagdulot ng tensyon at humantong sa mga atake ng mga lokal na residente sa mga Filipino. Itinatag din nila ang Democratic Alliance for Betterment of Hong Kong na layunin na bawasan ang bilang ng manggagawang Pilipino para sa kapakinabangan ng mga lokal. Gayunpaman, nananatili pa rin ang sama ng loob ng mga residente ng Hong Kong laban sa mga Pilipino. Dagdag pa sa sitwasyon ang hostage-taking na naganap sa Quirino Grandstand na nagresulta sa malungkot na pagkamatay ng 8 turistang taga-Hong Kong. Hanggang sa kasalukuyan, mayroong masasakit at mapanirang komento pa rin na nilalabas ang ilang mga residente ng Hong Kong patungkol sa mga Filipino. At patuloy pa rin sa paglaganap ng stereotypes tulad ng pagiging nagtitinda ng saging o kasambahay. Number 4. Indonesia. Ang Indonesia ay isang kalapit bansa ng Pilipinas at nagkaroon ng pagkakatulad sa wika at kultura ng kanilang mamamayan. Gayunpaman, kahit may ganitong ugnayan, ay may mga hindi kanais-nais na pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas at ng Indonesia. Nangyari ang hidwaan noong 2016 nang kidnapin ng Abu Sayyaf ang ilan sa mga Indonesian na naroon sa Sulu. Pinahayag ng mga Indonesian ang kanilang pagtutol sa harap ng Philippine Embassy sa Indonesia, kung saan nagdala sila ng banner para ipakita ang kanilang damdamin. Isinisisi umano ng Indonesian na ang Pilipinas daw ay nagiging pugad ng mga rebeldeng grupo. Sa kabilang banda, mayroon ding hindi magandang karanasan ang mga Filipino sa Indonesia. Number 3. Estados Unidos. Sa kabila ng matagal ng magandang ugnayan ng bansang Estados Unidos at Pilipinas, hindi ito garantisadong makakaiwas sa mga hidwaan. Bagamat matagumpay ang kanilang pagkakaibigan, hindi maikakaila na mayroong ding mga hindi magandang karanasan. Sa kasaysayan at kasalukuyan, maraming aspeto ng relasyong nagdudulot ng sangay-sangay na pagtatalo. Noong mga nakaraang dekada, maraming Filipino ang nag-migrate sa Amerika. Inaasam na makamit ang American Dream. Bukod doon, ang ilan pa sa masasamang karanasan ng mga Filipino katulad ng mahirap na trabaho at diskriminasyon ay hindi maitatangging nangyayari. Maging sa mga panahon ng digmaan, ang mga Filipino ay magkakaroon ng US citizenship at magandang buhay. Ngunit kailangan munang maglingkod sa militar ng Amerika na hindi nagustuhan ng mga Filipino. Kahit masasabing matalik na magkaibigan ang Pilipinas at Amerika, hindi ito naging pahintulot ng perpektong pag-uugnayan. Maraming aspeto ng kanilang relasyon ang nagdulot ng hidwaan mula sa mga negatibong mga karanasan noong mga nakaraang panahon hanggang sa kasalukuyan. Number 2. Malaysia. Ang ating katabing bansa ay madalas na nagbibintang sa mga Filipino para sa iba't ibang mga issue. Isang malalim na akusasyon ng pagkakasangkot natin sa pag-i-introduce ng mga kriminal na elemento sa kanilang teritoryo, lalo na ang mga kapatid nating Muslim na tumatawid sa Sabah border.
Kanilang isinusulong ang karahasan, pagnanakaw at negatibong pag-uugali ay likas sa mga Filipino na nagdudulot ng mga alitan sa Sabah. Bukod dito, sinisisi ng mga Malaysian ang mga Filipino sa kanilang mga paghihirap sa ekonomiya dahil umano sa pag-agaw ng lupa, lalo na sa usapin ng Sabah na pinag-aagawan ng dalawang bansa. Patuloy din nilang iginigiit na may utang pa ang mga Filipino sa gobyerno nila para sa mga gastusin sa panggagamot sa mga iligal na may karamdamang Filipino immigrants. At sa halip na ilaan ang kanilang resources sa mga mamamayan, ito ay ibinibigay sa mga Filipino na sa kanilang palagay ay nagdadala ng nakakahawang sakit na ipinapalaganap ng mga Filipino immigrants. Sa kabuuan, ang Malaysia ay pinagbibintangan ang mga Filipino para sa iba't ibang hamon sa kanilang lipunan, kabilang na ang krimen at mga pasanin sa ekonomiya, at itinuturing ang mga utang na hindi pa nababayaran ng Pilipinas para sa gasto sa kalusugan bilang ebidensya ng pasaning ito. Ang mga akusasyon ay nagdudulot ng hindi magandang pananaw sa mga Filipino at nagdadagdag ng tensyon sa dalawang bansa. Number 1. Arab Nation. Ang mga bansang kasapi sa Arab Nations ay pare-parehas ang pagtrato sa mga Filipino na madalas ay hindi maganda. Maraming mga overseas Filipino workers o OFW ang nagpapadala sa mga bansang ito at marami sa kanila ang nakakaranas ng mga pang-aabuso. Mula sa hindi pagpapakain o pagbibigay ng tamang sweldo, pisikal na pang-aabuso at iba pa. May mga kababayan din tayong nagpupunta sa mabubuting amo pero mas marami ang mga kwento ng pagmamalupit. Ang mga ganitong trato ay nagre-resulta ng mataas na pagtingin ng ibang tao sa kanilang sarili na nagiging sanhi ng pagsasamantala sa mga nagsisilbi sa kanila. Bagamat may mga pag-aalinlangan at panghihinayang, marami pa ring Filipino ang nagpaparaya sa hirap ng buhay at pumupunta sa mga bansang ito kahit na sa ilegal na paraan. Kahit na may mga hindi magagandang karanasan sa ibang bansa, ang Pilipinas ay may mga kaalyado pa rin na sumusuporta at nagmamalasakit sa atin.